Hindi bababa sa 20 estudyante ang sinaniban umano na masamang espiritu sa Poso Rubio, Pangasinan. Agad pong sinuspende ang klase dahil dito. Naritong exclusive report ni Charis Victorio ng GMA Dagupan. Takot na takot ang grade 7 student na si Joy, di tunay na pangalan, habang ikinikwento ang umano'y pagsanib sa kanya ng isang masamang espiritu. Maging ang ina ni Joy, hindi maitago ang takot para sa anak. Nanginginig po, tapos umiyak po ako. Basta nung dumating siya sa bahay, nanginginig, tapos namumutla, hindi naman makapagsalita. Basta sinabi lang niya na may sungay daw yung nakita niya, yun lang. Tapos nanginginig na siya, tapos tinulungan naman siya nung pinsan niya. Hindi ko lang alam kung saan nila dinala, tapos tinawag niya yung bayaw ko, inuwi na yung anak ko. Ayon sa ilang estudyanteng nakakita, nagkagulo na ang lahat ng halos sabay-sabay na nagsisisigaw ang mga estudyante. May sumisigaw po, ang daming sinasabi, may nagmumura. O yun po, tapos kinakausap niya yung espiritu. Sinubukan ng GMA News na makakuha ng video, pero tanging mga litrato ang naipakita sa amin. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang pamunuan ng pribadong paaralan. Nangamba mga magulang kaya't di muna nila pinapapasok ang kanilang mga anak. Kaya hindi naman ganap-ganap na kung naniniwala. Kaya lang itong pagpasok ko dyan dahil sa kagamitan ng apo ko na naiwan, naninindig ang balahibo ko lang. Sa opinyon ng Simbahang Katolika, noon pa man pinaniniwalaan na ang usapin sa pagsanib ng masamang espiritu, kaya may tinatawag na eksorsismo. Hindi naman masamang sila ay bendisyonan. Pero ang pinakamabuting gawin sa kanila ay paghiwa-hiwalayin. Opo. Iwi sa bahay, uwi rito, uwi ron. Pagkat kung hindi, yan ang tinatawag ng mob psychology. Nagkakahawa-hawa. Okay. So, kapag nangyayari na yung ganyan, sabi ko, sige, pagdasal, rosaryo, bendisyon, lahat. Pero ang pinakamagaling na panglunas dyan ay paghiwa-hiwalayin mo yung mga bata, iwi mo sa kanilang tahanan. Pagkat kung hindi, they are victims only of mob psychology, not devil possession.